malinaw na sinabi niya, mga kababayan, tungkol kay Saldico. To be an instrument for legislating laws. Yeah, Mr. Chair. Hindi po lang anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. So ano atensyon? We cannot ignore that statement. Oh, we cannot ignore, ano? We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So anong gawin? Ang gagawin? Iimbestigahan yung presidente? Number one, is it possible for a president, an incumbent president, na makasuhan? Hindi. Cannot be. Cannot be. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng presidente habang incumbent siya. Pagbaba niya, pwede na. Pagbaba niya. Not while he is president. Pangalawa, so anong gusto niyong gawin? Kasi sabi ni Rodante Marcoleta, let's not take his Zaldico's words lightly. Oo. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, bigyan daw ng pansin. Bigyan daw ng bigat ang statement ni Zaldico. Ang problema, mga kababayan, ito ang sinabi ni Lacson. Ito sinabi ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, isang malaking question ang tugon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa viral video ni dating ako Bicol Representative Saldico na nag-aakusa kina Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y nag-utos ng 100 billion peso budget insertion sa bicameral conference para sa 2025 national budget. Okay. Sabi niya, I'm not defending the president. Why would he insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yan parang hindi magtugma. Ito yung sinasabi natin kanina, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin kanina sa statement ni Saldico. Itong eksaktong sinabi ni Ping Lacson. Bakit siya mag-i-insert sa BICAM? Pwede naman niyang ipasok yun sa NEP. Hindi pa siya maku-question. Hindi siya maku-question dun. Bakit? Kasi NEP yun eh. Di ba? Hindi lang yun, mga kababayan. Kung mag-i-insert siya sa BICAM, bakit niya i-veto ng afterwards? It does not make sense. It's not making sense. Hindi talaga nagtutugma. Yun ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Si Lacson, nakilala bilang tagabantay ng pera ng bayan at simulat sa put na tumutuligsa sa issue ng pork barrel at budget insertions ay nagsabing taliwas sa aktual na proseso ng National Expenditure Program ang sinasabi ni Zaldico. Ayon sa kanya, ang Pangulong Marcos Jr. ang may buong kapangyarihan sa paglalagay ng anumang halaga sa NEP bago pa ito makarating sa Kongreso. Ito pa sabi niya. Dagdag niya, hindi tugma sa takbo ng budget process ang kronolohiyang inilalahad sa video. Ito na. Ito na yung sabihin natin common sense only. Because ang alam ko, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na presidente, may complete control over what should be inserted in the NEP. Totoo naman. Totoo yun. Kaya nga mga kababayan na ito assuming na totoo yung 100 billion peso na insertion. Hindi niya kailangan si Saldico para makapag-insert sa budget. Dahil sa National Expenditure Program, presidente ang may hawak ng budget. Pwede niya yan ipasok sa budget ng DPWH. Tatawagan lang niya si Manuel Bonoan. Manuel Bonoan, pasukan mo ako ng 100 billion na pwede kong kickbackan. Tatawagan niya si Amena. Amena Pangandaman, magpapasok ako ng 100 billion sa DPWH. Papasukin mo lang ha. Palampasin mo lang. Kung totoo yung 100 billion. Pero mga kababayan, assuming na totoo yung 100 billion,
Again, bakit niya yun i-veto bago niya pirmahan yung batas? Ano yun? Tinawagan niya si Bonoan, tinawagan niya si Amena Pangandaman para lang ipasok yung 100 billion. Tapos, after a few months, sasabihin niya, ay, hindi na, burahin ko na lang. Hindi na lang siguro, burahin ko na lang. Stupid talaga. It's so stupid. Promise, it's so stupid. Ay, parang ayoko na ng 100 billion. Burahin ko na, veto ko na lang, 194 billion. Diba? Ang tanga talaga. It's so stupid. It's so stupid. Binigyang diin din ni Lacson na may provision sa budget na vetoed ng Pangulo at ang iba naman ay na-classify bilang FLR or for later release. Isang kategorya ng DBM kung saan hindi mo na maaaring i-release ang pondo hanggat hindi natutugunan ng ahensya ang mga rekisito o issue sa compliance. Sabi ni Ping Lacson, second, bakit niya vetoed? Bakit niya in-FLR? Assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, bakit niya i-veto? Pare-pare, mga kababayan, sabi sa inyo common sense lang, kapag DDS ka, tatlong bagay ang nawawala sa'yo. Moral, logic, at common sense. Ito yun, nangyayari dito ngayon. Kitang-kita. Kitang-kita ng mga mata nating lahat. Diyos ko. Diyos ko. Kasabay na ito, inamo ni Senator Sherwin Gatchalian, si Ko, na humarap ng personal sa Senado at hindi puro video habang nasa abroad. Aniya, harapin mo itong mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo ang mga akusasyon sa'yo. Hindi ang nagtatago pa, tapos gagawa ka ng video, tapos ano-ano ang sinasabi mo. I think physical presence yan ang pinaka-importante na mag-vindicate sa'yo. Kasi ang hirap nga naman nun, mga kababayan. Kaya nga ang hirap din paniwalaan nung statement ni Zaldico, mga kababayan. Kasi mga kababayan, wala kasi siya dito. Hindi mo ma-cross-examine Hindi mo ma-cross-examine yung kanyang statement. Di ba? Hindi mo ma-cross-examine yung kanyang statement. So, wala kang makitang tawag dito. Validation. Wala magko-corroborate doon sa kanyang kwento. In fact, agree ako sa sinabi ni Christina. Sabi ni Christina, lalo pang nalubog sa kumunoy si Zaldico. Totoo yan. Lalo pa siyang nadiin sa kanyang kasinungalingan. Binigyang diin ni Gatchalian na mabigat ang mga pahayag ni Ko. Kailangan itong busisiin. So marami pang katanungan, but definitely kung ano man ang sinasabi niya, mabigat ang kanyang sinasabi, kaya dapat talagang kilatising mabuti ang kanyang sinasabi at also legalidad ng kanyang sinasabi dahil nasa abroad siya. Mayroon siyang sinabi na 100 billion. I-validate din natin, maraming things to validate, sabi ng Sherwin Gatchalian. Pero panalo tong sinabi ni Senator Ping Lacson. Ito talaga yon, mga kababayan itong sinabi niya na to. Kung meron talagang 100 billion, bakit niya i-veto? Di ba? Bakit i-veto? Diba? Bakit i-veto yun? Kung meron talagang 100 billion. Ang tanga-tanga kasi talaga ng mga DDS, guys. Sobrang tanga ng mga DDS. Kung pagpapaniwalaan nyo yung mga sinasabi na yan, parang Orly Gutesa lang yan Wala magpa-validate. Wala magko-corroborate. Naglagay ka, nagsingit ka ng 100 billion para tanggalin mo ulit pag pipirmahan mo na. Oh my God, that's so funny. That's so funny. I mean, seriously, mga kababayan, nakakatawa naman talaga, di ba, kung iisipin mo. It's so funny. So, it doesn't make sense. Kaya nga, mga kababayan, nagsalita na rin ng PCO finally. Medyo matagal lang. Actually, mga kababayan, ko tutuusin. Kung ako tatanungin I would prefer na si PBBM mismo ang humarap. Personally, I would rather si PBBM mismo ang humarap. Para mas may dating, di ba? Parang mas may ganun. Inakusahan mo yung presidente di ba? So, mas maganda sana. Ako lang yun personally. Na siya na yung humarap para talagang mas may dating, mas may, di ba?
So, but siguro pagtsagaan na muna natin to yung statement ng PCO for today. Panoorin natin. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Let us not forget, President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pandaman of DBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation address. Bago tayo patuloy, may question dito, si Emmanuel Espinosa. Kailangan ba talaga i-dignify pa ni PBBM yung sinabi ni Saldico? Yes. You know why? The accusation is big. The accusation is big. And he's not an ordinary congressman. He's not an ordinary senator. He's not a mayor. He's not a governor. He's the president of the effing Philippines. So he should. He should. Kahit na alam natin hindi totoo yan, kahit na alam natin walang kwenta yung akusasyon ni Saldico, pero dahil siya mismo rektahan yung inakusahan. Di ba? He should. He should take it seriously kahit dahil alam natin kasi nungalingan yan eh. He should take it seriously. For the past 3 years, mga kababayan, tahimik lang si PBBM sa lahat ng akusasyon sa kanya. Kaya lahat ng akusasyon sa kanya nananatili. Yung drugs, yung everything else. Nanatili yan kasi ang tagal niyang nananahimik. Hinahayaan niya na mag-take root yung mga propaganda sa kanya. This time, it should change. Lalo na kapag siya mismo ang inakusahan, he should be the one to address it personally. Kaya siya natatawag na wiki. Kahit alam natin walang kwenta yun. Kahit alam natin walang kwenta yun. Pero, bilang siya yung inakusahan, rektahan, he should also give himself the opportunity to address the issues head on. Dahil kung hindi, hahayaan lang uli niya yan na mag-take root, tapos pagbaba niya sa administrasyon niya, sasabihin ng mga tao sa kanya, siya nga mismo, hindi siya nagsalita tungkol sa 100 billion. Kaya ako personally, I would rather si Presidente ang magsalita. Sana siya yung magsalita one of these days. Di ba? Natin. Para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dave Gomez, Secretary Amina Pandaman. We now have Undersecretary Claire Caso, the Paras Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni 3 eroplano ba naman, guys? I mean, seriously, kung si Presidente yung nangungurakot, would you think na siya mismo bibili siya ng sarili niyang Gulfstream jet?
lang yato si Saldico, meron 2 yata o 3 Gulfstream jet tapos 2 helicopter. Ng tipaklong naman. Ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Tulad yung date ng election. May 2022 doon nagbaba ng utos tapos yung issue yung issue budget ng 2025. Di ba? Ang hirap na i-reconcile doon, boy. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Kaya nga hindi nagpa-imbestiga si Rodrigo Duterte, di ba? Kahit alam niya na merong ghost project sa ilalim niya. Kasi alam niya tatamaan siya eh. Alam niya tatamaan siya kaya hindi siya nagpa-imbestiga. Pero si Presidente nagpa-imbestiga siya. Kahit alam niya na aakusahan din siya. Di ba? Diyan lang kasimple yun. So, ang stupid naman. I mean, give the President some credit, mga DDS. Di ba? Nagulat nga kayong lahat na naipakulong niya si Rodrigo Duterte sa dahig. Nagkagulatan na lang isang umaga, ayun, tinatransport na sa dahig si Rodrigo Duterte. Oo, hindi tanga si PBBM. Hindi siya tanga. Ina-underestimate nyo lang siya. Don't you think, mga babayan, nung in-expose niya to, naisip na niya at meron na siyang mga countermeasures kung sakaling aabot sa kanya yung akusasyon? Napagplanuhan na niya yan. Napagplanuhan na niya yan. Bago pa nila naisip yung propaganda, inisip na yan ni Presidente. At may sagot na siya dyan. Kaya nga ako, mas gusto ko si Presidente sumagot eh. Ay may mga magsasabi dito, hindi rin naman maniniwala kahit magsalita si PBBM so what? So what? The accusation is directed to the President. So, ako, mas gugustuhin ko, Presidente sumagot. Kasi sa kanya akusasyon eh. But anyway, yun. Alam niyo mga kababayan, si PBBM single-handedly dismantled the Duterte leadership base. Tinanggal niya si Digong, tinanggal niya yung Digong factor, tinanggal niya yung Kibuloy factor. Sino ba to? Si Bato de la Rosa, malapit na rin. Kaya ka nagtatago. Bongo, malapit na rin yan. Kaya malapit na rin magtago yan si Bongo. Di ba? Si Sara Duterte, nag-iintay daw siya ng kaso laban sa kanya. Masyado ka naman excited. Kalmaan mo, girl. Kalmaan mo, girl. Boying Remulla ang ombudsman. Don't forget.